Hi! Maligayang gabi sa inyong lahat. Ako muli si Angel Cabillon at ngayon naman tatalakayin natin ang globalisasyong sosyo-kultural. Ang globalisasyong sosyo-kultural ay ang proseso kung saan ang mga kultura, tradisyon, paniniwala at estilo ng pamumuhay mula sa iba't ibang bansa ay nakakahalubilo, nagkakaroon ng impluwensyahan at minsan ay napapalitan o nauubos. Magbibigay ako ng iilang halimbawa sa globalisasyong sosyo-kultural. Una, K-pop, Hollywood, movies at anime. Pangalawa, Western fashion, halimbawa, crop tops or ripped jeans. Pangatlo, fast food culture, halimbawa, McDonald's at Starbucks. Panghuli, pagdiriwang ng Halloween at Valentine's Day. Ano nga ba ang epekto ng sosyo-kultural sa kultura at pagkakakilanlan ng Pilipino? Magbibigay ako sa positibo at negatibong epekto nito. Una, pagbubukas sa mas maraming ideya at kaalaman. Natututo ng iba't ibang wika o sining ang mga kabataan. Pangalawa, pagkakaroon ng global mindset. Bukas ang mga Pilipino sa ibang kultura at pananaw. Negatibong epekto, pagkawala o paghina ng sariling kultura. Tumungo naman tayo sa negatibong epekto. Una, pagkawala o paghina ng sariling kultura. Pangalawa, pagkakaroon ng cultural identity crisis. Maraming kabataan ang hindi nagiging kontento sa sariling wika. Bakit nga ba mahalaga ang globalisasyong sosyo-kultural? Una, nagbubukas ito ng isipan ng tao sa iba't ibang kultura. Pangalawa, nagpapalawak ito ng koneksyon at oportunidad. At panghuli, nakakatulong ito sa pag-unlad ng sariling wika at komunikasyon. Sa maikling salita, ang globalisasyong sosyo-kultural ay ang proseso kung saan ang mga kultura, tradisyon, paniniwala at estilo ng pamumuhay mula sa iba't ibang bansa ay nakakalubilo, nagkakaroon ng impluwensyahan at minsan ay napagpapalitan o nauubos. Ayun lamang po at maraming salamat. Naway marami po kayong natutunan sa gabing ito.